For today's episode, ipagpapatuloy natin ang North Luzon leg ng ating Philippine Overland Adventure Loop. Mula Santa Ana, Cagayan, ay pupunta tayong Vigan, Ilocos Sur. Samahan nyo kaming puntahan ang mga pasyalan na ating madadaanan along the way. At ipapakita rin namin kung saan kayo pwedeng mag-camp sa Pagudpod, Ilocos Norte at San Vicente, Ilocos Sur. Kaya ano pang hinihintay nyo? Let's go! So time check, 9:33 na. Paalis na tayo dito sa Maceta Beach. So yun, maulan pa din. Check natin kung ano mangyayari sa daan. Sana doon wala nang ulan sa Pagudpod. Pero nag-check ako ng weather kanina. Ang forecast is mahangin lang din and malamig. Nasa 20 to 21 yung lamig niya. So sana wala nang ulan. Pinahirapan tayo ng ulan sa pagligpit. So tara, let's go! Bigyan ko yung papa ko ng pera na wala mabanyo at makakakya. Time check, 10:42. Siksik. Yan, yun na yung daan, dire-diretso lang. Kasi walang ulipay. Kasi tantan, parang apat na ata yung direktor. 150 kilometers para bago sa Makano. Si direktor ng Balu, yung nakasama na Tundong kong pag-isa. Time check, it's 1:15 na ng tanghali. Nandito kami sa Calvario, Patapat Natural Park. Sayang, binasak ng bagyo yung arko, hindi natin mapicturean. Dito tayo. Ayan. Ganda ng view dito. Tignan nyo kung gaano kaganda yung view. Kita na yung Bangi windmill. Ayun na yung mga windmill. Ayun ang view. Diba? Ganda. Nandun na yung mga windmill. Kita na. Kaso ewan ko lang sa camera kung nakikita. Ganda. Ayun o. Lamig. Sana hindi maulan dun sa Pagudpod para makapag-camp tayo na maayos. Let's go. Samahan nyo kami. Magulong-gulong pa yung mga bato-bato. Kung nakikita dyan sa video, pinahinto yung traffic. O baka ginagawa talaga, tinatapyas nila yung nasa ibabaw. Tinatapyas naman talaga. Kaya pinahinto muna tayo. Sa dulo ng Cagayan Province, matatagpuan ang ika-4 sa pinakamahabang tulay sa Pilipinas, ang Patapat Viaduct. Isang mahigit 1 kilometro na tulay na yumayakap sa gilid ng bundok at dagat. Itinayo ito noong 1986 para maiwasan ang madalas na landslide sa lugar. At hanggang ngayon, nagsisilbi itong lifeline na nag-uugnay sa Cagayan Province at Ilocos Norte. Habang tinatawid mo ang tulay na ito, makikita mo sa kanan ang dagat at ang matatayog na Sierra Madre naman ang nasa kaliwa. Parang ang nasa gitna ng kalikasan na nagbubukas ng sariling highway para sa iyo. Kaya sa bawat road trip sa Ilocos, wag mong kalimutan na daanan ito. So hi guys, time check. It's 4 in the afternoon at nandito kami sa Pagudpod, Ilocos Norte. Ayan, nakahanap na kami ng spot na pagkakamp. So katabi lang namin yung Blue Lagoon, which is nandun sa kabilang side. So medyo
ano pa dito, nagbabawi pa sila dun sa mga nagdaan na bagyo. Pansin nyo, ay nakasalansan pa lang yung mga kahoy na inaano dito. Dami, kahit dun sa Maihana, grabe. Parang nagre-recover pa lang sila dun sa dito. Kaya sobrang lakas ang hangin. Ganda, maganda tong spot. Ayan. Medyo madumi lang kasi nga puro kahoy. So, bukas puntahan natin yung northernmost part ng Luzon. Malapit na dito. Pasyalan natin siya bukas. Check natin. Let's go! So yun guys, lamig pa rin dito. Oras na is 4:35 na ng hapon. So ang setup namin dito katulad nung kagabi, nag-rent kami ng kubo. Ayan. For 500 no? Yun, para makapag-camp kami dito sa katabi ng kubo. Ayan yung sasakyan. Ayun ang tent. So merienda muna tayo. May dumaan na malunggay pandesal. Ayan, sarap. Tapos liver spread. Tapos kape. Tapos yan nung view mo. Ganda. Utangin na. Hi! You're a Baby. We are a YouTuber. Show our faces. Show our faces. Look at me. Come here. Good morning guys. So time check 6:35 na ng umaga. So dito tayo sa Pagudpod. Sobrang lamig dito ngayon guys. Magdamag kaming binabagyo ng malakas na hangin. Wala namang ulan. May ulan, mga pasulpot-sulpot na ambon lang. Pero solid yung hangin, grabe. Nakasara lang mga bintana lahat ng tent namin. Nararamdaman ko yung ugat talaga. Lalo mga bandang alas 10 ng gabi. Tapos nawala siya eh. Lumakas ulit mga bandang alas 4 na madaling araw. Tapos hanggang ngayon ang lamig. Solid pa rin yung hangin. So tulog pa rin ng dalawa. Waiting lang tayo. Pag-gising nila breakfast lang. Then punta tayo sa pinaka northernmost part ng Luzon. So malapit lang dito. Siguro mga 4 kilometers away lang. Kagabi napasok namin yung bukana ng trail. Okay naman. Pero hindi na namin pinasok kasi naghahanap lang kami dapat ng palengke. Kung tinignan ko sa maps is yun na pala yun. Malapit na doon. So babalikan natin siya mamaya. Then direkta na tayo pa vegan or kung saan man tayo abutin. Then checkpoint muna tayo sa Lawag din mamaya. So yun, samahan nyo kami mamaya guys. Let's go. Time check, it's 9 AM. So paalis na kami dito sa pinagkampa namin. Papunta na kami sa Mayra-Ira Point. So let's go, samahan nyo kami guys. Keep left. Baby. Bye! So hi guys, nandito na tayo malapit sa Mayra-Ira Point. So dito yung pinaka most northern part ng Luzon. Hindi pa dito, doon pa banda. So may trekking pa, hindi na kaya ng sasakyan. Ayan si Tulpo. So hindi na natin mapupuntahan doon. Pero guys, alam nyo ba na we are 200 kilometers away na lang sa Taiwan. Diba? Mas malapit na tayo sa Taiwan kaysa sa Manila, which is yung Manila is around 560 kilometers away pa. Diba? Malapit na natin.
Ganda dito, ang gandang spot dito guys sa mga overlanders. Ayun, napakalawak oh. Tapos napakalakas ng hangin. Ganda mismo. Tapos yung alon no? Diba? Ganda. Puto. Puto. Time check, it's 11:15 ng umaga. So nandito na tayo sa Bangi Windmills. Ayan. Lakas pa rin ang hangin. Try natin magpalipad ng drone dito ngayon. So ayun guys, hindi tayo mapagpalipad ng drone. Solid yung hangin ng lakas. Ayaw niya na makontrol. So punta na tayo sa next destination natin ngayon. Let's go. Time check 5 minutes to 12. Nandito namin sa Kapot-Rawan Rock Formation. So pinuntahan din namin to 10 years ago, no? Kami pa lang ni Mami. So babalikan namin siya ngayon. Kasama na si Baby and si Cuckoo. Baby. Dati wala pang ganito. Sobrang init pag maglalakad ka papunta dun sa rock formation. Buti ngayon may mga ganyan. Baby. Paglaban ulit tayo sa hangin. Sabi yung hangin na lang. So hi guys, time check is 3:10 in the afternoon at nandito na kami sa Malacanang of the North. So ito yung naging bahay bakasyonan ni Marcos Sr. nung term niya pag nandito, pag umuwi siya dito sa Ilocos. Ayan, tingnan natin. Pinuntahan na rin namin to last time. Then ayan, balikan natin kung anong meron. Ito yung second floor nung mansion dito. Nakita yung ilog. Ganda. Ayun, ang ownership na itong bahay is hindi pa nila alam kung kanino. Pero ang gastos dito is yung LGU ang gumagastos. Ito yung higaan ni Bongbong. Ito kay Amy. Diba? Ito yung master's bedroom. Okay. So hi guys, time check 6:10 ng hapon. Nandito kami sa San Vicente, Ilocos Sur. So ayan, dito kami magka-camp for tonight.
Ayan, dagat. Beach vibes ulit. So, nandito pa rin tayo sa norte, pero hindi na ganun siya kalamig katulad sa Enrile, Cagayan, Pagudpod na pinagkampa natin dito. Kahit yung hangin hindi na ganun ka-wild, hindi tulad kanina. Hindi nga tayo makapagpalipad ng drone kanina. Dito sakto na yung lamig. Ayan. So, ayan, set up muna kami. So, ayun guys, nakapag-set up na kami. Ayan. So, syempre, may sariling tent si baby. O, diba ayaw niya magpatalo? May sarili siyang camp. Look. Baby. Hi, baby. Kuko. Diba, pati si Kuko nandun na, oh. Kuko. Ay. Oh, happy rin ang Kuko, ah. Happy ang baby? Ayun, dinner time. Ang oras ay 7:40. So, ito ang aming dinner for tonight. Ay, butas. Pork chop. Ginisang gulay. Mangga, syempre, pampahaba. Good morning guys. So, 6:20 na ng umaga. Ayan, so, sumikat na ang araw. Ayun siya. So, kagigising-gising lang din namin. Gising na rin si mami at si baby. Ayun si baby naglalaro na sa tent niya. Ayan, so, dito pa rin kami sa San Vicente, Ilocos Sur. So, katabi lang nito yung vegan. Kung gusto nyo mag-camp malapit sa vegan, okay na okay itong spot na to. Cubo de Presto, hanapin nyo lang siya sa Facebook. Yun. Lawak niya, style niya parang sa Lingayen, Pangasinan. Ang laki ng haba ng beach. Ayan. Thank you, ate, sa Sabaw at sa vegan longganisa. So, breakfast natin, corned beef, tapos yung tirang ulam ng gabi. Let's eat! Bye! Baby! Go then!
check, 9:49 ng umaga. So, nakaalis na tayo sa campsite. Then, bakit na tayo ngayon sa Sagada? So, ngayon dadaan muna tayo sa Vigan. Check muna natin kung anong pagbabago ang meron sa Vigan ngayon. After 9 or 10 years na huling punta namin. Let's go! Yun, alas 10 na lang umaga at nandito na kami sa Vigan. Hello! So, ayan. Sige. So, punta muna tayo sa Crisologo. Check natin. Kalesa muna. Di ka marunong maghawak. Ako marunong. Belta ako. Para dito na dito. Ay. Calle Crisologo. Sa Bagnes, ma'am. Opo, nakaano na rin. Oo, ano ba dito?